today's vlog, sama-sama nating tunghayan, saliksikin, at tangkilikin ang Malilipot! So ngayon, papunta kami sa munisipyo ng Tribo Matuos, ang Malilipot. Municipality of Malilipot is a fourth-class municipality in the province of Albay, Philippines. According to the 2020 census, it has a population of 4,857 people. Ang Malilipot ay isang maliit na bayan sa lalawigan ng Albay. Kilala ito sa nakakamanghang tanawin, magagandang beach at magiliw ng mga lokal. Alam mo ba na ang pangalan ng bayang Malilipot ay nangangahulugang kurba o baluktot sa lokal na wika? Ito ay dahil ang bayan ay matatagpuan sa isang curved bay. So ngayon, papunta naman tayo sa simbahan ng Malilipot, ang Mount Carmel Parish Church. The town of Malilipot was established in the year 1600. It was December when the Spaniards reached the place. The parish was founded by Franciscans along with Tabacot Town under the patronage of Our Lady of Mount Carmel. Tradition has it that the parish of Mount Carmel, Albay, was originally a part of Tabaco. There is no better proof of Malilipot's close affinity with Tabaco than the church bell that the latter donated to the former. The new Malilipot church did not have its own bell, so that the parish of St. John the Baptist of Tabaco gave one of its own. That bell bears the inscriptions St. John, Patron of Tabaco. Some 189 years since Spanish missionaries came upon Malilipot, it became a separate parish with Our Lady of Mount Carmel as patroness. The people of Malilipot immediately set forth to construct their own church as soon as their place became a parish. Work on the edifice was undertaken with the supervision of its first parish priest. Fray Simeon Vasquez OFM, the church building designer, observed the stipulations of the laws of the Indies. It stands on an elevated spot and faces the bay. Of all the Spanish period churches in Albay, if not the Philippines, work on the Malilipot church probably took the longest. Historical records show that Our Lady of Mount Carmel Parish was formally established in 1789. However, the church structure that still stands today was completed only in 1877. In 1989, the parish celebrated its 200th founding anniversary. The people of the parish are therefore heirs to a venerable tradition of Catholic faith. Nowadays, the people of Malilipot still give importance to Our Lady of Mount Carmel Church, played an important role throughout the history of the town. The people still give admiration and significance by helping, serving, and protecting the church itself.
So in this vlog, we're also exploring the heart of our small town, the public market of Malilipot. Join me as we dive into the variant world of local vendors, fresh produce, and hidden gems waiting to be discovered. Today, we are here at the lively public market of our small town, where the community comes together to showcase their goods and share their stories. From farm fresh produce to homemade baked goods, there's something for everyone here at the market. Let's go take a closer look. Hey foodies! Today we're hitting the streets to indulge in the mouth-watering world of street food. Join me as we embark on a tantalizing journey through our city's vibrant food scene. As you can see, there's a lot of students are buying street foods because of its affordable price. Marami kang pagpipilian. Merong kwek-kwek, Betamax, siomai, palamig, hotdog, at chicken skin. At marami pang iba. Hey bread lovers! Today we're in a picturesque small town known for its mouth-watering homemade bread. Join me as we discover the secret behind this town's reputation for baking the most delicious loaves. So ayun nga, I bought 2 pieces of chakoy and it is very delicious and affordable. Kinabukasan, naglibot-libot kami sa isang barangay ng Malilipot na kung saan marami kang makikita ng mga manggagawa ng abaca fibers at native finished products such as the bag, wallet, at marami pang iba. It is their way of life. So, in every household in this town plays a role in the intricate process of making native products from abaca fibers. From harvesting the raw materials to weaving them into intricate designs, each step is a labor of love and dedication. Makikita mo ang isang manggagawa na napakaseryoso sa ginagawa niya at talagang makikita mo sa kanya kung gaano niya nakabisado ang paghahabol mula sa paggamit ng kanyang paa at 2 kamay.
makikita nyo dyan na kahit isang bata, isang 15 anyos, ay marunong na rin magtahi at gumawa ng native product mula sa kanila. Here creativity knows no bounds. From hand-woven baskets to stylish bags and home decor, the residents of Malilipot showcased their talents through a variety of native products made of abaca. Each piece tells a story of tradition and craftsmanship. Today, we have the pleasure of sitting down with a talented businesswoman from our community who specializes in creating handcrafted items made of abaca fibers. Join me as we delve into the world of sustainable fashion and artisanal craftsmanship. Name mo. Ako po si Jenny Limbueno Edma, 38 years old. Sa imo po talaga ini. Ako. So, paano ka po dinagpuon sa business mo po? Siguro nag-start ako nito nung pandemic. Tapos, inot yung ginibo. So, nag-aansada baga. Yung kumukuha ako ng bag sa tiyahin ko. Tapos, binibenta ko din. Hanggang sa nag-umpisa ako pa unti-unti, bumibili ng mga materials. Tapos, pinag-aralan ko paano ang pananahe. Yun, dun ako yung start. Start. So, bago ka po nag-start, ano po so naging si Say po ang naging impluwensya o ano po so naging impluwensya po kahit kung paano ka po kayo Siguro, family, para sa future. Kumaga, sila naman pa naging inspirasyon sa pagbuo po kayo ng business. So, paano mo po siya mailalarawan sa mga huli pong klaseng estilo na mga products? Siguro, halimbawa, dito sa isang Magno, mas maganda kasing gamitin natin ang sariling produkto natin, hindi yung bibili pa tayo sa ibang bansa. Kumbaga, ipagmalaki ang sariling gawa. Saan po siya ay huli pong ano ba sa mga strands? Ito kasi ito kasi isang klase ng jute na binibili sa kamalig. Pero, may tinatawag na abaca. Ito yun, no? Abaca. Ito mismo yung galing sa saging na kung saan binibili namin to dun sa San Isidro, tapos sinahabi muna nila bago hanggang ganito. Po, sabi daw po, digdi po sa Malilipot, nakulong daw po mga tanom na abaca. Oo. Kaya grabe talaga daw. Dalawang klase kasi to. Ito kasi acero, tapos may tinatawag na abaca twine. Ayun yung abaca twine mo. Ayang sa plastic ba. Yan net. Yan. Ito yung tinatawag na abaca twine. Bago kasi ito. Magkaiba ang ano. Oo. Ito manipis to. Ito medyo malaki. Abaca twine. Tapos. Tapos ito acero. Acero ini. Iba't ibang klase kasi yan eh. May special, may seldo acero. Ito yung tinatawag na abaca twine. So, ano po digde? Next Mabang po. proseso to. Pero po, tig-order nyo na lang po ini. Hindi po. Ano to? Binibili namin per bundle. Tapos, ang gagawin namin, bleach, kumbaga, bago to naging puti, binibleach muna namin. Tapos, ito kinukulayan namin. Kumbaga, parang plain lang. Oo, plain lang talaga siya. Oo, natural na siyang kulay. Tapos, kami na lang nagkukulay, tsaka parang puti. Next po, anong mga medium ang mas gusto mong gamitin? Ba?
para sa akin, ang gusto kong gamitin, yung produkto dito sa Pilipinas. Hindi sa sa Bicol. Katulad nga nito, yung mga abaka mismo. Kasi yun ang tinatawag talagang native bound. Mga native ang dating. So, bali po, ang mga product na tigano mo po, hali talaga mismo sa abaka. Tapos, so, sabi mo pong hali sa kamalig pa. Oo, ito yun. Yung parang katulad yun. Binibili namin perfume. Tarog lang po siya kaya. Binibili namin perfume. Tapos, yan, ito yun, no? Tapos, kung na lang po ang nag-ano. Oo. Ayun yung sa hamunan baga. Ilan lang siya. Kasi, bago kasi magiging ganito, dadaan muna dun sa hanuyan na pigkasod baga. Pagkatapos niyan, bibilits namin. Pagkatapos niyan, kukulayan namin. Ayun na yung magiging resulta nun. Diba, may kulay. Tapos, pagkatapos nun, doon ilalagay sa habulan. Ayun na yung finished product. Ayan yung mga finished product. Ayun sa taas. Yun yung magiging finished product. Tapos, dadaan sa makina. Ito na yun. So, syempre po baga, sa business woman, hindi mo po baga sa pag-inahali na may mga struggles. Ano po ba itong mga saro sa mga naging struggles mo? If pwede mo po i-sabi sa interview. Tapos, kung paano mo po ba ito na lagpasan? May time kasi na sa negosyo, may time na minsan malulugi ka, minsan mahina yung benta, pero as long na marunong kang humawak ng pera, magpa-ikot, alalampasan mo yan. Lalo po na, teka po ba nahirapan mag-start ng business nung, sabi mo po ba nag-start ka nung pandemic? Actually, nahirapan din ako, pero hindi ko inisip yun. Basta ang isip ko, Pag-start alam ka ko lang. makakaahon ako, malalampasan ko to. Yun. So, pirang ano po, na pandemic po na. 2000, Dahil nga magkaroon na start ng pandemic. Dahil ang pandemic bagsak ang handicraft. Warang nga, dahil pilibibo ng handicraft. Paka-pandemic, past kang pandemic. 20 yan. pakapas ng pandemic 2022. 2022. 22. Pero taon, Tulong taon ang pandemic. Ang pandemic, bagsak ang 22 ba? 2023 nag-start na naman ang mga negosyo. O basta, so, ano baga? So, pwede na kita magbiyahe. Doon nag-start. Pakalapas na kang pandemic. O pakalagpas Baka na po siya masyadong mahigpit. Oo. Doon ako nag-start. So, pwede na baga magbiyahe ka ito. Tinubuta na. Doon ako nag-start. So, paano na-impluwensyahan ng lokal na komunidad ang yung trabaho ko? Paano influensyahan? May mga umaangkat. Di ba pagkatapos ka ito, kang pandemic, may ginagabiyahe na, no? Tapos, ano na yun? Talamak na yung online seller nun, di ba? Sa Facebook. Duman na nag-start na pinopost baga sa Facebook. Na-try mo man po siya i-post. Oo. Duman ako nag-start, duman ako nakakambayan. Online. So, nag-online baga? Duman nag-start. Tapos hanggang sa, communication na lang kamo, conversation na lang kang buyer. Tapos ipapadara na lang. Hanggang sa, di ba? Grabe, so nag-online seller din. Tapos parang sila na lang ang nagkuha. Sila na po mismo nag-ano sa inyo doon na nagrarami na. Hindi ka naman masyadong hirapan ngayon. Kasi may sa media. Mga pira man po ang madigding pira man po ang kaumaligdi sa business. Pera pa ang nagkaano dyan. Nagtauhan? Apo. Ano kami? Saro, 2, 5. 5. Bali, 3 mananahi. Kamu po na Marta. Ay, apat na mananahi. Pang-apat ako. Kasi yung iba na sa kanilang bahay na namin.
Anong mensahe o damdamin ang inaasahan mo may parating sa pamamagitan ko kayo? Siguro para sa akin, kung halimbawa man magtatayo sila ng negosyo, lakas ng loob. Kailangan lakas ng loob, tiwala sa sarili. Yun ang dapat. Ano po masasabi mo sa mga, maya po baga kayo, may mga klase ng bag po baga ngayon sa Shopee, may mga mas, mas cheaper price, tapos may iba't ibang pa po baga, klase ng tela. Ano po ano pong masasabi mo po duman? Sa iba baga nagtatangkilik ng ibang klase ng po. Siguro para sa akin, yun nga, sinasabi ko yung tangkilikin na lang yung sarili natin para mapaunod ang ating produkto dito, hindi yung kailangan pa natin bumili sa ibang bansa. Siyempre, pag bumili tayo sa ibang bansa, ang yayaman yung ibang bansa. Opo. Hindi tayo. So, last pong ako. Maaari ka bang magbahagi ng isang hindi malilimutang karanasan o sandali sa iyong karera na kapansin-pansin sa iyo? Na dahil mo po At saka, tayo kumalingawan yung isang buyer na nag-order sa ako. Tapos, yung sinabihan ako na, kasi talagang, kahit sino naman magdadalawang isipang padala ng pera, no? Tapos yung sinabi niya, may tiwala ako sa'yo. Sabi ko, thank you ma'am kung may tiwala ka sa akin. Sabi ko, naranasan ko dati ng scam. Ayun, naranasan ko na rin. Kaya may tiwala ako sa inyo. Yun lang, hindi ko makakalimutan kasi hanggang ngayon, nag-order siya. Same pa po siya, halingano. Sa ano siya eh, sa Davao. Davao. Ang bag kasi natin, kahit sa nakakarating siya. Opo. Mismo sa ibang bansa, Kaya nakarating talagang- na to, Davao, Palawan. Kasi sa nationwide, Talagang overseas baga. Grabe na po Kaya talaga minsan ng baga kahit sa mga Korean, nakikita mo yung bag, Oo, may yung mga ibang- shopping, yung sa ibang bansa. Mga abak ang Sa ibang bansa, yung shopping baga, na naglalagan yung mga prutas, yung mga Haliman po ito dito sa Oo, dahil man ibang nagigibo pa mga native bag. Sabi ko naman lang. Kasi sa ida baga, iba man ang pigibo nila. Ang para sa kuya talagang libid baga ang gibutan ng araw kayo mo. So, iyon na po itong apat. Thank you po sa Thank you. thank you po sa pagsibag po kan mga hapat. Okay, don't worry. Yun na po. Thank you po. Tapos ayun na yung Bingo. Hello travelers! Today, we're exploring the hidden gem in a small town where the tourist spots are not only famous but also incredibly affordable. Join me as we uncover the beauty and charm of this budget-friendly destination where some of the best experiences come free of charge. Ang Busay Falls ay isang sikat na day trip na destinasyon para sa mga lokal na turista tuwing Sabado at Linggo, lalong-lalo na sa mga buwan ng tag-init ng Marso, Abril at Mayo. Nakatago ito sa isang kagubatan na bundok sa kakaibang bayan ng Malilipot sa Albay. Ito ay tinuturing na isa sa pinakamataas na talon sa bansa na bumababa sa mga yugto mula sa taas na 250 metro na umaagos sa 7 maliliit na pool. Mayroon ng malilipot na Dos Montes Natural Hillside Spring Resort at Kabulwangan Hill Spring Resort. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, maaari mong asahan na makahanap ng libreng umaagos na mineral-rich spring water na
ginagarantiyahan na ang tubig ay palaging sariwa at malamig. Ang resort ay may mga swimming pool para sa mga matatanda at para sa mga bata, pati na rin mga water slide para sa mga bisita.